Magandang gabi po. Welcome sa ating programa Patnubay sa Kalusugan dito sa ating Facebook page. Atin po ngayon talakayin ang tungkol sa Hepa B reactive. Meron pong nag-PM sa akin, di ko na po babanggitin ang kanyang pangalan. Hello po, can I ask about Hepa B reactive? Yan po ang kanyang tanong. Maganda po na para marami kayong matutuhan tungkol sa kalusugan, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Tsaka i-click nyo lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking mga health topics for the day. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, Rear at TikTok. Paki-follow, like, and share nyo lang para ito'y makinabang yung mga friends ninyo. Ngayon ay sasagutin natin yung katanungan tungkol sa Hepa B reactive. Ano daw po ba ito? Anong treatment? Ano ibig sabihin ito? Ang Hepa B po, ito isang viral infection na ito'y na-test na positive siya sa Hepa B. Ibig sabihin, na-expose ka sa Hepa B virus at ang immune system mo ay nag-produce ng antibodies panlaban doon. Kaya ibig sabihin, reactive or positive test result. Ang positive test result ng Hepa B mo, nag-i-indicate na active ang infection sa Hepa B, na Hepa B virus. Ang immune system mo ay lumalaban sa virus. Itong antibodies na to, nadidetect yan sa dugo. Ito pong positive na Hepa B, ibig sabihin, pag na-expose ka sa virus, ang immune system mo nagpo-produce ng panlaban. At ito po ay yung currently na may infection ka. Ang Hepa B test po ay may iba't ibang interpretation. Ang isa po dito yung Hepa B surface antigen, HB SAG, Hepa B surface antigen. Ito pong positive na Hepa B surface antigen, nag-i-indicate na may active ang infection mo sa Hepa virus. Ang person ay infectious at pwede itong kumalat at makahawa. Kaya nga po yung Hepa B surface antigen, ito'y protein. Nakikita yan sa surface ng Hepa B virus. Yung test na yan, nag-i-indicate na active yung infection sa Hepa B virus. Ibig sabihin, ang virus na yan ay contagious. Para maunawaan nyo kung ano po ibig sabihin nito, imagine niyo po ang ating human body ay para siyang matibay na pader. Para meron panlaban sa mga kaaway. Ito nga yung Hepa B virus, sila yung invading, sila yung sumasalakay na kaaway. Yung Hepa B surface antigen ay tinataas yung flag dun sa city wall. Pag positive ka, indicate ng Hepa B virus army mo ay binibigyan yung enemy na makapasok. Yung active virus ay nagkakapi sila of itself at gumagawa sila ng panibagong viral particles at nire-release ito sa katawan at na-infect yung bagong selula at nagkakaroon simptoma ng sakit na to. Sinisignal na ongoing ang infection. Kaya yung mga taong merong positive Hepa B surface antigen test ay para ang katulad nito ay parang yung city ay surrounded ng force na aatake sa iyo, pinapalibutan ka ng kaaway. Kaya yung presence ng Hepa B virus within the body, ibig sabihin ang tao ay infectious at potentially ito'y maipasa niya sa iba. Kaya sa blood test mo, nung nakitang
Hepa B reactive ka, ay hindi ka pinayagan na magtrabaho kasi ibig sabihin pag reactive, ito po ay talagang very infectious at madaling mag-transmit yung virus sa iba. Kaya nga po ang ating immune system ay ito'y ating defender, nagpo-produce tayo ng antibodies na ito ay patuloy tayong lumalaban sa Hepa B infection. Ang ating immune system nagsiserve na guardian panlaban sa virus na ito pong Hepa virus na to, na ito po pagka itong ating immune system magmo-mobilize sila ng lymphocytes. Ito pong lymphocytes na to ay antibodies na may ability na ito'y parang weapon natin para targetin natin yung virus. Kaya nga po yung antibodies, ito yung mga specialized na sundalo sa ating immune system. Imaginein mo na ang katawan natin ay parang kaharian. At ang pathogen, yung mga microorganism like bacteria and virus, sila yung invading enemies mo. Yung antibodies, ito po yung mga trained soldier. Ang bawat antibody, nakadesign para ma-recognize sa specific na bacteria at virus na nagkukosang sakit. Kaya nga po yung antibodies, sila po ay nag-neutralize, piniprevent yung pagpasok ng bacteria or virus sa katawan para maiwasan ng destruction. At ang ating antibodies din merong memory bank. After ng infection, naalala ng katawan yung specific virus at bacteria, kaya yung antibodies na na-produce mo, yung future exposure mo, meron ka ng immunity. Kaya yung mga sundalo na nagpuprotect sa ating katawan ay pinoprotect tayo itong mga antibodies na to ay patuloy silang lumalaban sa infection. So, kailangan meron tayong mga vitamins at mineral kung merong crucial role sa pag-support sa immune system and antibody production. Vitamin C, vitamin D, super B complex, particularly vitamin B6, vitamin B12, and folate. Napakahalaga nito sa immune function mo. Kasama po yung antibody production. Inulit ko po ang vitamin C, ito'y tumutulong para maprotektahan ng ating katawan. At ito'y tumutulong sa production ng white blood cells para patayin, sirain itong mga virus at bacteria na ito yung ating immune defense. Kaya kailangan mag-take ng vitamin C, ganun din yung vitamin D, ay ito po tumutulong para ma-activate yung T-cell. Ang T-cell, ito isang uri ng white blood cells na tumutulong para laban, ito meron siyang antimicrobial molecule. Ina-attack po yung mikrobyo. Kaya pag meron kang enough vitamin D, lumalakas ang iyong immune response, sumusuporta sa antibody production. At ganun din po yung super B complex, they work together para sa energy metabolism and immune function. Ang super B complex merong role sa antibody production tulad ng B6 at B12 at saka po itong folate, no? Ito po'y nakakatulong para sa antibody production. Kaya in summary po, ang vitamin C, vitamin D, and super B complex, meron silang role sa pag-support ng immune system, antibody production. Pag meron kayong adequate nutrients, ito'y nagpapamaintain ng healthy immune response para labanan ng infection effectively. Mag-take ka ng vitamin C at saka super B complex 30 minutes before breakfast once a day. Kaya yung sunlight exposure, napakahalaga nito sa antibody production.
Tandaan nyo yung antibody, ito po yung pandepensa natin. Sila po yung trained na white blood cells that trains the soldiers of the body para patayin ang mga pathogen, no? Kaya nga po yung sunlight nape-penetrate sa ating balat. At pagka na-penetrate po ito, nagpuproduce sila ng vitamin D3. Ito'y active form ng vitamin D. Ang vitamin D3, ito ay transported sa ating atay at kidney. At ito po ay magkakaroon ng active form na calcitriol. Ang calcitriol, merong crucial role sa immune function, nagre-regulate ng genes involved sa ating immune response. Kaya yung activation ng T cells, nagko-coordinate sa immune response, pagkatapos po noon, responsible ito sa antibody production. Kaya yung exposure sa araw, napakaganda sa paglaban sa Hep B virus reactive, no? At itong mga white blood cells natin, masipag nilang sirain yung mga pathogens, yung virus and bacteria. Kaya ngayon po, ang sun exposure ay mayroong impluensya sa direct effects nagko-contribute sa immune response na tumutulong sa katawan effectively na labanan ng infection, i-maintain yung overall health. Ang goal po ng treatment ay itaboy yung bakterya at i-restore ang kalusugan. Merong mga antiviral medication at vaccine para gamutin ang Hep B virus replication. Para maklear yung virus sa katawan, ma-prevent yung future infection. Kasi pagka wala kang nagawa, pinabayaan mong mag-multiply yung virus sa katawan mo, ay magkakaroon ng future infection sa atay. Kaya yung tinatawag na pwedeng kang magkaroon ng cirrhosis of the liver dyan. Kaya kailangan mo ng antiviral medication prescribed ng doktor para makontrol ang virus, ma-prevent ang liver damage. Yung mga antiviral medication, depende sa reseta ng doktor sa'yo, may iwasan ng liver damage at iba pang medical condition. Ang mga sample na mga antibiotic na binibigay sa inyo, gamot, antiviral, entecavir, lamivudine, and tenofovir. Yan po ay depende kung ano reseta ng doktor. Ganon din yung interferon injection. Ito'y mga protein tumutulong sa immune system mo, labanan yung infection. Kaya ngayon, ito pong mga interferon na yan, generally safe yan. Walang side effect at nakakatulong po para mapigilan mo ang pagdami ng virus sa dugo. Pagka dumami kasi ang virus at hindi mo mapigilan, pag ito ay nasa lakay ang ating atay, nagkukus ito ng cancer of the liver. Kaya po yung HEPA, ibig sabihin ng HEPA, liver. Hepatitis, inflammation of the liver. Yan ang ibig sabihin ng hepatitis. Alam mo yung ating lecithin, ito'y nag-i-improve ng cholesterol, nagpe-prevent ng heart disease, nag-i-improve ng memory and learning, attention and concentration, nagpo-protect sa ating liver at sa ating atay. Kasama din po nito yung ating calcium, magnesium. Kung gusto mong i-maintain yung malakas na buto, matibay na mga kalamnan, ma-prevent yung cramps. Ang calcium, magnesium, tumutulong sa production ng serotonin para ma-relax ang katawan at isip. Para makatulog ka, hindi ka hirap matulog. At tumutulong sa production ng melatonin. Ito'y hormone na nagpo-promote ng masarap na tulog. Inulit ko po ang ating antibody. Ito po yung ito yung pag-expel or paglaban sa mga virus, yung HEPA virus.
at kasama ng mga antiviral medication at pati vaccine, tumutulong para labanan yung Hepa B infection. Ulit ko, ang treatment sa Hepa B reactive ay mag-produce ng antibody yung katawan mo sa tulong ng mga vitamin C, super B complex at vitamin D. At kailangan mo rin ng vaccine para lalo na po yung mahal mo sa buhay, yung asawa mo, ay mabakunahan panlaban sa Hepa B. At ganon, kung meron ka ng reactive ka na sa Hepa B infection mo, ibig sabihin active yung infection sa dugo mo. At ang mga virus ay mabilis silang mag-replicate, dumami. Kaya nga po yung katawan natin ay pag na-invade nitong mga virus na ito, ay kailangan ng ating immune system ay palakasin mo. Ang pagpapalakas po ng ating immune system ay ibig sabihin pagganahin ang production mo ng antibodies, no? Kaya itong paggamit ng antiviral medication, reseta ng doktor, vaccine, vitamins at mineral, ay ito pong mga virus na yan sa katawan, mapiprevent mo yung pagkalat nila, pagdami nila, at mapiprevent yung future infection. Ang purpose nito ay tatlo vitamins at mineral, antiviral medication, and itong pampalakas ng iyong immune system. Yung antibodies mo sa katawan, patasin mo, no? Kaya ano po yung ating pong crystal oil, ito'y maganda, ipahid mo sa tiyan mo. Ito'y concentrated plant extract, nakaka-reduce itong anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Nare-reduce yung pain at inflammation. Kaya kung may arthritis ka, muscular pain ka, napilayan ka, nananakit ang kalamnan mo sa katambalikat mo, pahiram lang ng crystal oil. It improve your sleep quality, nakaka-relieve ito ng headache, at nakiklear yung congestion, nag-improve ng respiratory health. Kaya ito'y natural remedy sa mga napaso, nauntog, para di mabukulan, mampakalmante sa ating tiyan, pang-relieve ng kabag, bloated, stomach cramps, nakaka-relieve ng pagsusuka at pagduduwal. Kung kakagating ka ng lamok, hindi ka mangangati, or hindi lalapit sa iyo yung lamok pag pinahid mo yun sa balat mo. Ganon din po yung ating activated charcoal. Ito'y ginagamit na for centuries na. Meron siyang antibacterial properties. At ito po ay meron siyang paraan para patayin yung bakterya. At nare-reduce ang inflammation. Activated charcoal, nare-reduce yung inflammation sa bituka. Napiprevent yung passage ng mga poisonous substances sa ating bloodstream. Kaya ito'y pantreat sa food poisoning, nagpiprevent ng hangover and drug overdose, na-reduce sa diarrhea, pamparelieve ng gas and bloating, pang-absorb ng gas at toxin sa bituka, nare-reduce ang bad breath, at lalo na po kung may bakterya ka sa tiyan at sa ating bibig. Available yan sa Patnubay. Alam mo yung garlic, ito'y natural na virus panlaban, antiviral yan. Pampalakas ng ating immune system. Pwede kang uminom ng garlic, no, isa after meal, 3 times a day. Ito pong garlic, ito po'y nagpiprevent ang viral infection yan. Ganon din po yung coconut, nakaka-lessen ng toxin sa ating daluyan ng dugo. At ang coconut, ito'y liver detoxify. Kaya lagi kang kumakain ng buko, mag-inom ng sabaw ng buko. Ang alcohol dapat iwasan, nagpapalala ng liver mo yan. Alcoholic beverages, very harmful sa liver. At ang mga taong merong Hepa B, pwedeng magkaroon liver complication pag umiinom ka pa rin ng alak. At naninigalyo ka pa, ang smoking ay very harmful sa liver, sa health mo. Iwasan mo yung fried food and fatty food, less ang red meat mo. Importante din, nagiinom ka ng tubig para ma-wash
ang virus palabas sa katawan mo. Ang omega-3 po ay nare-reduce yung amount ng Hep B virus sa dugo at nag-i-improve ito ng liver function. Ang omega-3 nare-reduce ang amount ng virus sa dugo, nag-i-improve ng liver function, nare-reduce yung inflammation, pampalakas ng ating immune system. Kung interesado po kayo magpa-deliver sa ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para i-deliver sa inyo. I-charge po sa inyo ang shipping fee, cash on delivery ito, no? Ang inuulit ko po, kung meron kang Hep B, importante makipagkita ka sa doktor mo sa proper diagnosis and treatment at may mga antiviral medication available sa Hep B. Itong medication na to para makatulong sa pagkontrol ng infection, ma-prevent ang serious komplikasyon. Kaya po, inuulit ko po, kailangan i-monitor at saka meron kayong mga treatment option, preventive measure. Kaya ito pong para yung maiwasan mo yung liver cancer at di pa pang mga medical condition. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, Galatians 6:9-10. Itong Galatians 6:9-10, ang sabi po niya, tayo daw po ay huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, gumawa ka. Kaya nga po ito yung Bible verse na to, itong Galatians 6:9 and 10, ito po ay letter ni Apostle Pablo sa church ng Galatia na ini-encourage na maging tapat sa kanilang pananampalataya at gumawa ng kabutihan sa iba. Sabi nga, let us not grow weary while doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, we have the opportunity, let us do good to all, especially to those who belong to the family of faith. So yan po ang ating food for thought sa gagabi nito. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.